Ilang taon ho itong itinago, kasamang nawawalang mga sabungero. Natagpuan ang pinagtaguan. Ito na ho ang kanilang sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Tatlong nawawalang sabungero biglang natagpuan, itinago ng ilang taon. Kahapon lang ho yan natagpuan. Mainit-tinit pa. Nako, ay matagal-tagal ho itong itinago. Mga mahal kong taga-subaybay, isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, road to 300k subscribers na po tayo. Please subscribe. Maraming salamat. Pwede rin po kayong mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, napakarami na ho ng matitibay na ebidensya. Bukod ho diyan sa sako-sako na buto na nakuha sa Taal Lake na di umano'y kinumpirma na buto ng tao, yung iba at yung iba naman ay buto ng hindi tao. O ibig sabihin ay hayop yung iba na buto. But dito ho, ang bigyan po natin ng highlight. Ang natagpuan kahapon, kinumpirma ng tatlo ito na di umano'y pinaniniwalaan na mga nawawalang sabungero. Itinago ho at buhat doon sa pinagtataguan ay ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal kung taga-subaybay, kung paano kunin itong di umano'y ito yung mga nawawalang sabungero. Mga kaibigan, huwag nyo pong kaligtaan panoorin ang ilalahad ko po sa inyo. Nako ho, kahindik-hindik mga kaibigan, mantakin nyo ho. Ilang taon tinago ito? Bakit hindi ito nakikita at natatagpuan noon? Ibig sabihin, maganda ang pagkakatago, mga kaibigan. Ito po, shout out po sa lahat. Nandito nga tayo ngayon, dahil nabanggit ninyo yung usapang patay. Nandito tayo ngayon sa loob ng isang pampublikong sementeryo sa Laurel, Batangas. At dito nga sa aking likuran kanina, isinagawa yung excavation o paghukay ng mga tauhan ng Philippine National Police at ng LGU na rin ng Laurel, dahil ipinag-utos ito ng DOJ matapos makatanggap ng ahensya ng impormasyon na tatlo umanong labi ng hindi pa natutukoy ng mga lalaki ang inilibing dito. At hindi rin daw ito kiniklaim ng kanilang mga pamilya. Kaya ayan mga kaibigan, diyan po ito buhat sa 1PH. Marami na rin po nagbalita ito. Kahapon po ito isinagawa. At kahapon din po rin natagpuan, kumpirmado na tatlo ho ang nakuha na pinaniniwalaang mga sabungero di umano. At ito ho ang eksena kung paano kunin sa pinagtaguan, mga kaibigan. Ito ginawa kanina, alas 9 ng umaga, nagtungo na yung mga tauhan ng SOCO at ng PNP at hinukay. Ito nasa likuran ko na to, Hindi nga lang tayo pwede pumasok dyan sa may police line, pero tansya namin, ang sukat ng hinukay na gagamit ang backhoe, mga nasa 20 to 25 meters yan, at hindi pa daw natutukoy yung pagkakakilanlan nito, kaya dadalhin daw ito sa crime laboratory para kunin yung DNA at posible kaya, or hindi natin alam, pero tansya ng DOJ, baka may connection ito sa mga missing na sabungero. Ayon naman sa isang sa politorero na nakausap din ng media kanina. Ayan mga kaibigan, gusto ko lang pong linawin. Patay ho o bangkay na itong itinago na mga hinihinalang katawan ho ng mga nawawalang sabungero. Inilibing ho mismo ng illegal diyan ho sa gilid ng sementeryo. Basta ibinaon ho diyan sa lupa, datapwat sa puntong ito ay nakatanggap po ang DOJ ng ikangaya impormasyon na mayroong inilibing doon na tatlong tao na pinaniniwalaang ito ay biktima nitong mga nawawalang sabungero, mga kaibigan. Sino ang nagtago doon sa sementeryo? Ito po, mga kaibigan, ang kasagutan.
At tumanggi siyang humarap sa camera, no? Pero aniya, tatlo daw ito na ipinag-utos sa kanya na ilibing, at yung mga katawan ng mga yung mga labi na yan ay nakuha sa iba't ibang bahagi ng mga bulubundukin dito sa Laurel, Batangas, at magkakaibang taon daw yan na inilibing niya. Kaya nung hinukay niya nga lang daw yan dati, medyo mababaw lang daw yung paghukay niya at paglibing niya dun sa mga labi na yan. Kaya nakuha rin kaagad ng mga tauhan ng PNP. Nabot sila ng halos ilang oras din, pero puro kalansay na lamang yung mga nakuha nila at isinilit sa body bag. Sorry, Ian. Samantala, dumukot. Ayan mga kaibigan, tatlo, puro kalansay na. Nakuha po sa tulong ng mga kinaukulan kasama ang DOJ o ano pang ahensya para matukoy at makuha itong natagpuan na itinago na kalansay na ho na pinaniniwalaan na ito di umano ay mga sabungero kay mga kaibigan. Dumako naman tayo. Ay, sorry, sige. Oo, hindi, Ian, ano ko lang, baka na-miss ko lang dun sa kwento mo kanina. Nabanggit ba nung sepulturero yung identity nung nag-utos sa kanya? Kung sabi mo kasi hindi naman siya sabay-sabay na nilibing no? Magkakaibang petsa. Nabanggit ba yung identity? Grupo ba ito? Isang tao? Yun nga yung hindi malinaw kanina, no? Ang sabi niya lang daw kasi, may tumatawag daw sa kanya, sinasabihan lang daw siya ng boss niya na maghukay ka dyan. So yun bilang sepulturero, yun daw ang ginagawa niya, naghuhukay lang daw siya dyan, and then Ayun mga kaibigan, maliwanag po. Nako, ay nagkabistuhan na naman. Mga kaibigan, maliwanag po ito na itinago sa pamamagitan ng pagbaon sa lupa ng illegal dahil ito ay hindi dumaan sa tamang proseso. Ay siya nga lang nakakaalam itong sepulturero, at inamin niya na may tumawag siya. May tumawag sa kanya para maghukay at maglibing. Mga kaibigan, at nabanggit din dyan, napakalat-kalat ang bangkay na yan sa mga bulubundukin at sinasabi pa rin diyan sa ulat na yan. Ito ay mga biktima ng kung ano pa mang karahasan. Mga kaibigan, abangan po natin ito. Napakarami ho ang may imbestigahan dito. Unang-una dito pa lang sa pamunuan ng sementeryo, saan na ikinanta nitong sepulturero na siya mismo ang nagtago, naglibing diyan ho sa gilid ng sementeryo kasama nitong mga normal na nakalibing. May nagutos daw ho sa kanya na basta maghukay na lamang. Ay tama po ba yun? Di po ba? Mga kaibigan, tama po ba yun? Siyempre hindi. Dapat kung maglilibing ka ng isang wala ng buhay, ay dumadaan sa tamang proseso para hindi po maiwasan ang mga illegal na gawain, para hindi ka paghinalaan na iyong mga nililibing mo o binabaon mo sa lupa ay biktima ng illegal na gawain. Ay maliwanag po ito na hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya't mga kaibigan, dito sa puntong ito, ang dami ko pa dapat bigyan ng public opinion. Subalit hahaba tayo, kukulangin naman tayo sa oras, kaya't bibigyan po natin ito ng parto. Para na sa ganun, bibigyan ko po kayo ng latest update tungkol dito, kumpirmado, tatlo na itinago na nawawalang sabungero, di umano pa lang dahil ito ay dadaan pa sa tamang pagsusuri. Mga kaibigan, abangan po natin ito kung ano pa ang latest update dito o ano pang magandang development. Isang like ko sa video na ito. Mga kaibigan, pwede po kayong mag-share ng video na ito. Bye-bye. Palakpakan.